Binibira nyo ang Inday Sara for mga acknowledgement receipt. Buti nga may acknowledgement receipt eh. Eh kayo nga wala eh. Eh kung wala kayo pakikitang ganon, panay allegation lang, sino ngayon na sinungaling? Kayo lumalabas sa sinungaling at hindi si Inday Sara. So this will continue on and on and on until gusto nilang sirain lang ang Inday Sara. At the same time, yung impeachment cover sa ninanakaw nila. Mangga, bibili ka ng mangga, bibili ka ng ano, kunyari, bibili ka ng mangga, ano ba, hilaw o hinog? Ano ba, sa hinog, malaki, maliit. Bibili ka ng mangga, yung 150 pesos per kilo, 180 pesos per kilo, o 100 per kilo, bukas bulok na. O bibili ka ng 50 isang kilo, may uod na. So, kung ang pinag-uusapan ay quality yung pinaka-guide niya, then quality. So, I hope you understand what I'm trying to tell you, no? Kaya kunyari, bibili ka ng isda, bibili ka ng bilasang isda o sariwang-sariwang isda bagong ani. Yung puti na yung hasang o yung pula pa yung hasang. Pinentel pen yung hasang, no? So, bibili ka ng toothpaste, ano ba, Colgate, Close Up, o whatever, no? Kaya nga iba-iba eh. Nagkakaiba-iba preferences. That's why we have to think of next government, the next leaders of this government, or if it's whoever you are, you have to think of ways to correct the system na nakikita natin na may mali. First, we have to accept that the system is flawed. Na? Flawed na yung system, flawed pa yung mga tao, tapos tayo. We end up spending unnecessary expenditure. Ngayon, hindi nabanat pa ng prosecution. Ito lang ang Vice President nagkaroon ng confidential fund. Eh, gago pala kayo eh. Yung Senate, tsaka yung Senate na tumatay yung mga judge at tsaka yung Congress na nagpasa ng impeachment na yan, na maging impeachment trial. Yan ang nag-approve ng budget. Mga ungas na... Diba? Nakatanto ko ayan. Sino ba nagbigay ng budget dyan kundi yung mga congressman niya tsaka sa senador? Tapos may yung unang-una niya na 125 million. Si Bongbong Marcos nagbigay dyan eh. Galing sa kanya eh. Ano ba yan? Tapos imagine that talk na the only vice president na may conflict. Para bang kasalanan ni Inday Sara lahat, di ba? Ano yan na? Sino ba nag-approve ng budget niya? Sino ba nagbigay ng pera? Sino pumirma doon sa GAA? Kaya nga, ungas tong ano natin, sistema natin. Ang ano ko, paano nyo mapapatunayan kung tama yung pagkakagastos ng confidential fund, Intel fund? Paano? So, ano yung gagawin ng prosecution? Ano yung gagawin ng depensa? Ang depensa, pagka nakita nilang wala kayo napatunayan, hindi na kailangan ilabas yung mga tao, yung mga witness. Pero pwede sa kanila yun. Ilabas nila yung witness nila. Ilabas nila si Piatos. Susunugin nila ngayon yung tao. Isa lang ilabas nila dyan eh. Ayan, hindi na. Gusto nyo, tawagin natin lahat? Sige, gastos pa tayo. Lahat ng 1,000 na witnesses namin, lahat ng pumirma dyan, lahat ng 1,000 na mga nakatanggap ng pera, papapirin namin sa Senado. Kami, kunyari, depensa. Panahon na namin kami magtawag ng mga witness. Sige, 1,000. Kaya nga, stipulate, di ba? Kung yun din naman nasasabihin na ako nakatanggap, ako yan, tapos verified, tunog siya, pero witness protection, ano na siya, yung
protective custody na siya kasi papatayin niya kunyari pag nalaman ng kabila sige, di nalaman kung sino ba talaga itong pinagbigyan. Kunyari, yung malaking pera, yung nakatanggap ng 100,000, yung pinakasikat si Piatos, O di, sige, palitawin kunyari ng defense, tawagin para mabulaga kayong lahat. Pero protected dapat na yung tao. Kasi gusto niyo pa tawagin namin lahat, yung 1,000 na tumanggap niyan. Pwede naman eh. Kung may oras kayo, baka sa 10 taon, di pa tayo tapos. 1,000 yan eh. Kasi may magko-cross pa yung magdidirect yung defense, witness, tapos nun, magko-cross yung prosecution, magre-redirect pa yung Kaya nga, paano? Di ba? Ano katapusan yan? Abuti na yan hanggang 2028. Ano nga kaya? Mag-appear kaya si Inday Sara sa witness stand? Babastusin ba nila si Inday Sara? Lahat yan parang teleserye nga. So ngayon ang natin, para sa akin lang naman, pwede ko mali. I still don't see na merong kaso. In fact, yung article of impeachment na regarding sa confidential fund, yung 125 na yan, 500 million, yung disallowance, etc. Ako lang to, I believe that the COA, whoever there, nagkaroon ng pressure sa kanila para mag-disallowance. Bakit? Kasi kailangan nila yung disallowance para dyan sa impeachment. Pero ang problema, hindi porke may disallowance, it proves yung pagnanakaw. It proves yung mali yung gamit. Hindi. Appealable pa nga Gaya na sinasabi ko kanina, isang oras na pagka may appeal pa, parang sa korte nga, na-charge ka guilty, life imprisonment, murder, umapil ka, dating sa Supreme Court pa, abutin pa, only to be reversed after, kunyari, 10 years, 8 years, nandun ka na sa bilibid, kasi talagang inosente ka. Kaya nga, kunyari, kababayan, sinasabi, nakikita ninyo sa prosecution, bitaw-bitaw silang mga salita, na lumalabas, pati yung mga Senate judges, lumalabas yung bias, lumalabas yung parang guilty na tong tao. Ay, nako. Pwede, wag munang magbibitaw. Kaya ako, hinayaan ko na madinig ko yung sa prosecution at hinintay ko yung depensa. Kaya ngayon, ang paniniwala ko, talagang wala pang ebidensya. Sinasabi niyong dinisalaw ninyo, but that does not prove guilt. Does not. Sa COA, maikli ang PC nila, ang pasensya, iba yung sukat nila compared sa korte. Sa korte, hinahabol yung criminal or yung civil case. Sa COA, hinahabol yung pera. Kaya pagka may nakita silang katiting na parang play safe ka, kasi COA ka Otherwise, ikaw yung mapapasama You have a career, you have a name to protect, and the agency. So, ang gagawin mo, bungko na. Notice of disallowance. Yun yung safe. Pero, para sa mga COA, ako lang to, kung pwede, sana, pare-parehas yung standard. Kundi kaya lumiit yung leeway ng professional judgment. I don't know how you're gonna do it. Siguro in training, examples, case studies, etc. This is a good case study, impeachment ni Inday Sara. OBP and DepEd. It's a good case study para sa mga future na mga would-be COA, mga auditors, state auditors. It's a good case study because matututunan kung saan tama, saan mali. Yung circular lang yan.
Anong mas mataas? Circular, batas, konstitusyon. Linchak. Di ba? Kaya nga dapat yung circular na yan, kung yan talaga ang standard at improve nyo pa yung dapat na mangyari, kung confidential fund, intelligence fund, eto na, kompletuhin na natin. Lahat ng mga butas, ayusin na natin. And then, find a lawyer, find a lawmaker, a senator or a congressman to file the right bill na yung circular magiging batas. Di ba? Sa ngayon, circular, batas, patay ka. Circular ka lang. Pagka nag-cite ng mga batas, talo si circular. Example, batas. Paano yung kunyari yung due process? Tapos. Kahit anong sabihin nyo, hindi pa tapos yung proseso bakit nyo ginigilty na? Bakit nyo ini-impeach? Bakit nyo kinakasuhan ng impeachment? Hindi pa tapos yung proseso. Ano pa siya? Appealable pa. Kaya nga, it's a waste of money. It's a waste of our time. It's a waste of the nation's time. Kita nyo yung kanina natapos 4 quarter na mahigit, no? Ano pa gagawing batas niya mga yan? Ano pa pag-uusapan ng mga senador niyan? Wala na! Sinayang yung araw. Sinayang. Kaya nga, circular. Joint circular na naman. Ito, ganito, ganyan. Ito standard. Pagka ito lang ang pwede, ganyan, bla bla bla. Paano ngayon yung sinasabi ng Constitution? Presumption of innocence. Presumption of innocence until proven guilty in a court of law. Why is this inequality, injustice being imposed on somebody, a head of agency, a vice president of the republic with a high rating, binoto ng taong bayan, because of their circular na hindi naiintindihan nung ginawa yan na may mangyayaring ganito. Nagagamitin yung mismong circular na yan, yung mismong COA findings na yan, notice of this allowance sa isang impeachment na ang purpose, objective, end game ay lapain ang isang political opponent. Alam nang dating lahat impeachment is a political process. And then gagamitin yung impeachment, yung COA, wineponize ang COA. Now, I want you guys, mga kababayan, I want you for a short time, put yourselves on the shoes of the office of the Vice President, the people sa Vice President, sa office niya, at sa DepEd. Pinipigilan nyo yung recruitment ng mga bata sa CPP, NPA, NDF. Pinipigilan nyo. And using all the money na pwede mong gamitin, aside from whatever, na part of it is operations para makuha mo sino yung mga nagre-recruit dito, paano mo iiwasan kasi may outing, kunwari, bungkunana, nagay ka ng ibang outing, etc. I don't know how, yung ano nila, pero I am willing to trust them na yung intent ng agency head, intent nilang lahat dyan, ay nasa hulog. Tama yung intent. Now, yung proseso, I don't know. Yung how they did it, I don't know. But again, iba-iba kasi tayo Pero malaga yung intent. Ang pinipilit nitong opposition, nitong administration, ay ipalabas na ninakaw, minalverse yung pera, ginamit sa sarili, misuse yung pera. Kriminal. Sinisira talaga. Pabor sa kanila yun kasi sa 2020, titimbogin
So, ang sa akin, for a moment, you put yourselves on the shoes. And on the shoes of the OBP at saka ng DepEd. Na? Nung si Inday Sara pa. And then, nakita mo, hostile yung Congress. Senate, agencies of government, AFP, PNP, now NBI, nakita mo, Ombudsman, DOJ, DILG, and sometimes that doubt sa Supreme Court. Kasi tagal ng 2025, hanggang ngayon, walang desisyon. No? Yung petition kay Duterte, Tatay Digong hanggang ngayon. Now, what am I trying to say? Kung ilalagay mo yung sarili mo sa paanan nila, ikaw yung Inday Sara, ikaw yung head of agency. Kunyari, ako si Inday Sara. Ako si Inday Sara. Ako si Inday Sara. kung ilagay mo yung sarili mo sa posisyon niya, bakit ko ibibigay lahat ng resibo kung totoo yung mga resibo? Bakit ko ipakikita sa iyo? Paano kung na-weaponize din? Paano kung kunaring infiltrate? Remember, ang BBM administration, nagsanib, PIS-EC-EC, magkasama ngayon sa CPP and PNDF. Meron silang alliance. So, kung gagamitin nyo yan na laban sa akin, impeachment, and then, madali na sana it will go away. Posible kaya na, kasi tinatanong ko kanina na-disallow yung 73, and then yung 50 plus inalaw. Oh, anong problema? Bakit hindi nalang kinompleto? Yun ang nagtatanong, yun yung tanong ko kanina, ba't hindi na kompleto yung mga papel, yung dokumento? Mahirap siguro. Ilitaw yung mga tao talaga. Mahirap siguro, etc. So, siguro ganun yung pananaw nila. Kung hostile itong tingin ko dito, alanganin ako, baka may gustong alamin kung sino yung mga asset ko. Hindi, pinoprotektan ko yung asset ko. So, ewan, di natin alam yung kwento. Kaya nga sabi ko, for a moment, you put yourself sa sapatos nila, bakit hindi kinomply? O sa pananaw nila, kinomply nila, pero bigla na lang binanatan ng notice of disallowance. Ha? Ba't nagkaganon? Ewan ko. Ba't bigla nag-disallow? Because it's a political process. Ginamit na yung COA to bring out a notice of disallowance para maging criminal in nature ang dating na ginamit yung pera sa hindi tama, binulsa. So, grabe Yun yung ano ko Kasi, sana, kung kayo ay nasa independent commission, okay lang yung magang kayo, stricto kayo, oo. Pero, be logical, be matured, and have reason. Kung hindi nyo naintindihan yung agency, intindihin ninyo. Hindi kay Gestapo. Agency, intindihan nyo rin yung COA. Kung ano yung posisyon ng COA. Independent commission yan, guaranteed ng Constitution. So, yung sinasabi niyan, dapat nirerespeto. Pero kaya nga itong dalawa, dapat nagkakausap kayo. Pero takot na takot ang COA rin na kausapin sila kasi baka ang perception ng iba nagpapabayad, nagpapapresyo. Ngayon, tanong, hindi kaya nagdadanggel ang Congress ng budget ng COA? Hindi kaya nagdadanggel din ang Congress ng budget ng Supreme Court? Kaya isa pa sa dapat i-correct natin. Because there can be an abuse of power
sa Congress at saka sa Senate when it comes to dangling the budget nitong mga agencies para susunod yung mga agency. Lalo na yung independent agency and then yung check and balances ng Supreme Court versus Congress and then executive. Lalo na kung nakikita natin maraming buhaya sa Congress. So how do we correct a very, very flawed system na hitik ng mga kurakot, hitik ng mga buhaya? Laki ng problema na susunod na presidente. Ayun ako. So, meron mga sinulat, tingnan ko kung na sabi ko lahat. Na professional judgment nagkakaiba-iba, so you're screwed. You're in deep shit pagka natapat ka sa isang tao na ang professional judgment ay hilaw, bubot, no? We have confused, a flawed system, and they are trying to impeach Inday Sara on a process that is not yet final, not yet finished, unfinished, and pending remedy pa, no? Hindi pa pwedeng, kaya nga kalokohan yung impeachment na yan. Tapos nun, the counterintelligence of the enemy, they can, ma'am, sir, mga general, sir, asset ako, sir. May alam ako dyan sa CPP, NPA, NDF, bla bla bla, may ganyan. Tapos bibigyan, yung pala, usap na kami, na bibigyan ko kayo ng impormasyon, tapos maniniwala kayo, bla bla bla, kunyari dyan. It happens naman, makita mo ngayon yan, nangyayari yan eh, sa mga rally-rally, no? Nangyayari yan. Na counterintelligence sila, yung mga grupo na may papasok sila, and then kunwari, sigaw-sigaw, Marcos resign, ganyan. Tapos maya ayaw na pasigaw. Pagka sisigaw na iba, wag ko sisigaw ng Marcos. I don't know. Kalokohan, no? Pero ang sa akin, I cannot think of any better example. Nangyayari yan na may counter-intel. Kaya dapat ingat kayo. Ingat lang. So ito, pwedeng pinapadama ka lang, ka-counter-intel ka, ika-counter-intel ka nila. Why? Because they are after the money. Kasi lahat ng agencies, may intelligence, maraming intelligence fund eh. Billion-billion niya eh. Isipin niyo yun, kung hindi binubulsa, talagang ginagamit para sa intelligence and confidential funds na gamit talaga against the enemies of the state, against blah blah blah, eh baka pinapadama kayo. Na? Kaya ang interest ng COA, eh, totoong tao ba talaga ang nakatanggap nun at hindi binulsa? Ang problema, paano nyo malalaman totoong tao? Hindi nyo nga pinuntahan, hindi nyo nga in-inquire. Sa dami ng resibo, natabo na kay resibo, sa dami ng acknowledgement receipt, hindi nyo man lang sinubukan mag-random and then, boom ko na. Mary Grace Piato. O, sino to? Puntahan natin. O, makikita nyo ngayon sa kilos. Punta meme. Puntahan natin ngayon, nasaan to? Sa Mindanao. Sige, tara. Punta tayo Mindanao. Ganon yung matinding COA. Verify. Tapos nun, i-check mo. Tapos nun, malaman mo. Doon pa lang makita mo kung sisig. Kaya nga lang, ingat ka. Baka mamay tulak ka. Tulak ka sa helicopter. Saan yung COA? Patay yung kinain ng pating. Kung criminal yung mga, yung ino-audit mo, mga maletagang pala yung ino-audit mo, ayari ka. Shit happens, May ganon. Tinatakot pa yung COA nga natakot. Papatayin, yung ganon ba. Pamilya ka, pinapanood ka namin, naglalakad ka lang, ganon. Tinatakot. May mga ganong kwento. At may mga kwento naman na wag mo kaming bibigyan ng problema. Ganun ba? Bibigyan ng regalo. Tapos doon bibigyan ng pera.
Yung ganon. May mga nabibili rin. Kaya nga, professional judgment varies, no? It varies. Kaya pagka natapat ka sa alangan, ganon din yung COA. Matapat ka sa kriminal na agency. Puta na, delikado ka rin. So, tayong mga kababayan, it is our government. It is our democracy. It is our justice system, our freedom of information, everything, our rights as a Filipino people. We should stop for a while. Tangina, i-correct natin to. Ayusin natin to. Think of all the ways, lahat ng depekto, alam natin lahat ng depekto para pagdating sa pag-itatama na natin, naintindihan natin. Hindi yung ganito, paulit-ulit tayo. No? The vicious cycle. Sa tingin nyo kaya, after 10 years, wala namang i-impeach? No? Wala naman, after 12 years, walang i-impeach. Meron na naman ganyan, kunyari. Yung ano eh. Sa tingin nyo ba kaya, yung ano na yan? Kagaya anong ano sila sa resibo, no? Mga hipokrito nga eh. Samantalang yung kanila, resolution 10, ano? Liquidation by certification. Makala nyo, nakalimutan namin yon, ha? Impeachment judges, mga senators, at saka congressmen. Binibira nyo Inday Sara for mga acknowledgement receipt. Buti nga may acknowledgement receipt eh. Eh kayo nga wala eh. Wala, basta pumirma kayo. Liquidation by certification. Ay, Congressman, Senator Ek-Ek, Tamokyo, Tukmoy, ay nagse-certify na lahat ng MOOE ko ay ginastos sa tama. Your Honorable Congressman, so Senator. Oh. Eh, buti nga itong Office of the Vice President, eh, tsaka DepEd, nagbigay ng receipt, ng acknowledgement receipt. Ay, nako. Kaya nga, sistema natin. Galit na galit tayo. Sa 125 million, o sige, total mo na, 500 million, pagkatas nung wala na siya, intelligence fund. Samantalang nga ngayon, may intelligence confidential fund yung iba. Ano yun? Ano meron tayo? Ba't ganito? Hindi tama ang ating sistema. Hi, Richie, magandang gabi. Virgie Marie Oclocan. Virginia Marie Olocan, confidential funds kasi yan. The very first thing in mind, that's not to bring out or disclosure information like name para to become a criminal in nature. Kaya nga there's something wrong. Dapat yung COA, merong silang security clearance, no? Parang sa security clearance ng top secret, secret, confidential, restricted. When it comes to, it will affect national security, blah, 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 top secret, and so on and so forth. Confidential funds. So siguro may security classification yung mga COA na nag-audit dyan. At may intelligence training. Do you think mag-i-improve yung COA, auditor, kung nag-training siya sa ISAP o sa NICA, nag-training yung mga auditor. Ganun pala. Yung piatos pala, pwedeng ganito, ganun. At nakilala mismo nila yung mga Intel assets na retired na. Ma'am, kayo, ganyan-ganyan, etc. etc. Maganda yung may training so that they will appreciate and not run after ghosts na mga tao na they will be there to audit. Alam kagad nila because they have the security clearance, they have the training, alam nila yung hinahanap nila, alam nila na kung peke ninanakaw lang yung pera o hindi, alam nila sakto ang disallowance nila. Kaya nga yung training paliitin lang natin, yung clearance paliitan natin, yung kanilang professional judgment. Masyadong malaki. Sa akin, pananaw lang yon. Masyadong malaki. Ako, ito kayo. Iba yung pananaw ko sa pananaw nyo. Bibili kong kotse, bibili kay kotse, magkaiba. Bibili kay isda, mangga, etc. etc.
bibili ka aso. Iba gusto, yung German Shepherd. Oh. Iba gusto yung malaki ba? No? Yung mga Rottweiler, yung mga Saint Bernard, etc. Ako, Shih Tzu lang, okay na ako. Dami dito. Kung tragis ka, tumakas ka naman. Oh, Shih Tzu lang, okay na ako. Kahit batok-batokan mo, okay lang. Malit hindi ka agatin So, iba-iba yung preference natin. Manliligaw ka, mag-aasawa ka. Anong gusto mo? Mayaman? Maganda? Maganda, mahirap. Mayaman, pangit. Doon ka sa gitna. Sexy, mataba. Diba? Iba-iba preference natin. It is, sometimes the decision boils down sa karakter ng isang tao. So, yun iba-iba Ganon din ang mga babae, di ba? Na, ligaw ka, papaligaw kayo, okay na sana Ang pangit lang Hindi alam, gwapo. O kaya yung, ano siya, machong-macho, di ba? kaya iba-iba yung preference natin, nag-iiba tayo. Somehow, we have to come out with a little standard kung paano natin mapapalit. So, parang iniisip ko lang, nagkaroon ng security clearance yung mga COA para pagka-classified siya na she or he can handle a confidential funds, then they know what is yung hinahanap nila because they underwent the right training. And they were exposed mismo sa mga agencies talaga na may confidential fund and may mga cases na tinuro sa kanila. So, they have the best of both worlds. Meron silang training sa mga past na COA ng mga auditors na experience, case A, case B, case C, etc. Agencies ganito, ganyan-ganyan, naka-caselet talaga yon. And then nakita nila kung ano yung problema. Kung may gagawa ng ganyan sa COA, ilibro ninyo, ewan ko, may ganun na, para may mapag-aaralan yung mga bagong breed ng COA. Siguro naman na-correct natin. No, hindi yung ganito na mangyari. Sasabihin, magiging witness sa isang impeachment trial, mga kababayan. Dalawa na yan, nagiging witness sa isang impeachment trial na after all has been said, binanatan nila ng notice of disallowance na hindi nila nilabasan sa opisina at pinuntahan yung nag-receive ng pera. Na hindi nga nila kinausap sila chika. Kung ako yan, kausapin ko pa sila chika, Colonel. Colonel, La Chicks. Colonel La Chicks, ano bang issue doon? Bakit sa'yo binigay? Implementor yung tao Siya yung may contact doon sa mga Intel assets. Ayaw nilang ipaano doon kay CDO, Disbursement Officer. Ayaw nilang ipaano sa kanya. Because delikado, yung armado yung asset. May 45, may pumapatay ng tao. Papara mo doon yung disbursement officer mo. Kidnapin yun. Ipatubos. Yung buong budget ng COA, buong budget ng DepEd, 1 trillion. I-ransom yung tao. Mahirap yun, di ba? So, ang gagawing witness yung COA na hindi man lang nila nilabasan yung nilabas yung tao. Tapos naghahanap kayo ng botika. Botika. Yung safe house nga ako yan, pupuntahan ko pa yan Punta ko pa yung safe house. Standard. Sabi ko sa inyo, nag-iiba yung preferences Nag-iba. Even if I spend my own money, kanyari, ganon. Just to... Kasi, ang alam niyo sa akin, from my point of view, sa akin, nangahanapin ko dyan, pwede ko bang tayuan? Dedesisyonan ko yan. Palalakpasin ko. Pero kinakailangan, bigyan mo ko ng dahilan para hindi kita i-disallow. I have to be convinced na hindi kita i-disallow. Show me. No? Sige, randomly. Itong araw na to. Ngayon na, ito punta natin. Bossing, nasa ano yan Nasa
Antike yan. Bossing, nasa kumbal yan. O di, punta natin. Punta na natin. Yung on the spot ba? On the spot. Because I don't want you to prepare. Kung meron kang ginagawa na hindi tama, ayoko na magpaghahandaan mo ako, papakilala mo ako sa isang tao, i-briefing mo yung tao. Hindi mo ako mabobola. Tsaka makikita ko naman kung dapat yung COA, train ng gano'n, hindi lang yung mesa lang ang kaharap, computer lang ang kaharap. Diyos ko, tapos nun, gawin yung witness sa isang trial of the year na impeachment trial ng Vice President, pinakasikat na politiko ngayon, pinakasikat na mataas sa rating, anak ng Duterte, Diyos ko. Pipilit ninyo. Kaya nga kaya nga the worst yung natin, sistema natin. Okay. Jesus Bartolome, hi, dami na naman troll. Thank you, Blue Lambanog. Love you, Blue Lambanog. Maricel Boyser, Lisa is the one who became president. Why can't we fight back? Excuse me. Sorry. Hindi. Ewan ko ba? Tanong niyo sa mga Pilipino. Parida Samsuri. Thank you. Good evening. Maraming salamat. Harry Ching, sir, matagal na nilang binalasubas si Ma'am Vaisar. Actually, and her family, real talk lang, but she still stand because she knows what she's doing her best in our country. Now, mayroong paano kung ginamit yung confidential? Yun nga ang tanong Ebidensya kasi, hindi mo pwedeng haka-haka, hindi pwede yung suggestion lang ng prosecution. Alam nyo, prosecution, dapat, at saka Congress, dapat nung ini-impeach nyo yan for something, dapat malinaw kung sino kung meron dyan yung isa sa mga tumanggap ng pera at magsasalita na ako'y tumanggap ng pera, pero hindi naman ako asset, pero dineposito ko yung pera sa bank account nila. Meron akong resibo. Ganon. Yun ang ebidensya. Kung wala kayo pakikitang ganon, panay allegation lang, sino ngayon na sinungaling? Kayo lumalabas sa sinungaling at hindi si Inday Sara. So this will continue on and on and on until gusto nilang sirain lang ang Inday Sara. At the same time, yung impeachment cover sa ninanakaw nila. Ganun tong double-edged tong impeachment. Para mapagtakpan yung flood control, yung mga nakaw maletagang nila, at the same time, to buy them time, at the same time, sirain si Inday nga para sa 2028. So, yun yung nang yan. And it's all a show. Meanwhile, nililigawan nila yung mga senator na bumoto laban sa kanya. And this will continue on and on and on hanggang sa magsawa ng tao, hanggang sa and then biglang they're trying to shape the mind of the people against Inday Sara. And kayong mga Pilipino na mako-convince dyan sa ginagawa nila, pag-isipan nyo maigi. Hindi tama yung kakasuhan ka sa isang bagay na hindi pa tapos yung proseso. Hindi tama yon. Hindi tama yung may aligasyon tapos ang gagawin nilang witness, ito tanong ninyo sa sarili nyo, bakit yung witness nyo nasa ilalim? Ba't hindi yun dito? Bakit? Kuha na rin lang ba pinag-usapan? Hindi yung commissioner na ang tawagin mo. Yung itaas na. Sabihin mo na si baba, pwede naman ma-overturn yung kanilang sasabihin. Hindi sa allowance, pwede mo baliktarin nung sa itaas. Hindi yung sa itaas na talaga. Siguro, hindi pa natin alam kung anong mangyari, pero magkaan tayo. Malalaman natin eventually. Nimportua, Bangag and Tambas plan is to have Inday close the confidential fund so they can impeach her. Oo nga. Heidi Ching, thank you very much. Sabi ni Chen. Heidi Ching, yes, Ma'am Chen. Thank you, Ma'am. Stay healthy. Also, your son. Chen, please don't forget to like and share. Maraming salamat, Chen. Heidi Ching, God bless po. Chen, good evening po, Sir Kapdado. Thank you, Chen.
Like po as always. Thank you. Virginia Landicho, hi. Dale Caberoy, hi. Hi Riching, Ma'am Richard, stay safe po lagi. God bless. Edgar Palmito, shout out Cap Dado and all. As always, watch, add, comments, like and share. Thank you Edgar Palmitos. 2056. Maraming salamat. I am channel. According to Comrade Eric and his colleagues who are former cadres, almost all government agencies have been infiltrated by the CPP and PNP. Correct. I agree. We also got from a different source, no? Yung mga nakatutok sa bawat agency, no? Infiltrated. So may confidential fund din sila, di ba? Para makapasok yung mga... Kaya nga, ingat tayo. Laki ng problema natin. Yung mga intel agencies natin, tulog eh. Tulog. Bakit inaayaan ba natin? Kaya ang laki ng problema. Ang laki ng problema. Alam niyo, hindi ganun kadali yun na makuha mo ha. Kung sleeper yung intel agent, asset, kalaban, pumasok, galing sa eskwelahan, bla bla bla. Kaya nga, there's a way also of vetting, no, counter checking, pero matrabaho eh. Trabaho. So makita mo kung ano yung mga ano-ano. Maka-counter yan pagka meron ka ring mga intel sa loob din ng bawat agency. Sila yung nagmamasid-masid. Nung interview ko nun sa isang kumpanya for vice president, ano. Actually, assistant vice president, pero nung sinabi ko sa kanila na parang ayokong pumasok sa inyo, sir. Presidente na ikausap ko. Bakit? Kasi assistant vice president. Anong gusto mo? Vice president siguro, mas okay. O sige, vice president ka pumasok. Tinanong sa akin, anong gagawin ko dun sa labor union eh. Pagka pinadalan daw ako ng black ribbon, ano daw ang gagawin ko? Patadalan ko rin sila ng black ribbon, sabi yung ganun. Pagka pinadalan daw ako ng kabaong, kasi ganun daw ang ginagawa ng mga labor group doon. Pagka pinadalan ko ng kabaong, kukunin kay kabaong, lalagyan ko ng laman. tawa na tawa yung tapos ano pa yun yung pagka tinreten daw akong patayin wala yun, sabi ko tinreten kang patayin, nagsisiga-sigaan lang yan, tatakot lang yan. Pagka papatayin ka na lang basta. Hindi na maraming ek-ek pa, maraming sasabihin. Hindi, papatayin ka na lang basta. Kaya yung nadidinig mong papatayin si ganito, papatayin si ganon, papatayin si Marcos, papatayin si Inday Sara, wala yun. Panay ek-ek lang yun. Panay salita lang yun. There may be a threat. The threat is always there. Sorry may aso. The threat is always there. But, yung mga salita-salita na may threat sa buhay ni Marcos, may threat sa buhay ni Inday, may threat sa ganito. Kalokohan yan. Pati yung sinasabi kay Jing Paras kay Congressman Paras na yung kwento na yung itatrap daw si Executive Secretary, di totoo yun. Bakit? Ikaw ba may plano ka? Sasabihin mo nga, kung kwento-kwento pa, tapos nun, kung kani-kanino pa. Hindi, pagka may ganyan, gawin mo na lang. Tsaka bakit i-entrap mo sa babae, iyaano mo sa babae? Hindi. Pagka ganon, personalin mo, katayin mo. Ganon yung Hindi gagawin the way I see him, no? Hindi yung gagawin. It's all concocted yung mga ganyan na kwento. Panay lang, bendalo, panay kwento-kwento. Kaya nga, ang ko sa NBI, ingat kayo sa mga ginagawa ninyo because iikot ang gulong, hindi kayo forever nandyan. Pagka umikot ang gulong, tatakbo kayo, tatakot kayo, bullying kayo ng taong bayan eh. Kaya ingat kayo. The only way out is good governance. Gawin yung trabaho nyo, yung tama, hindi yung
susunod-sunod kayo sa mali, sa kalukuhan, enabling the mga magnanakaw, yung malitagang, mali. Because dadating yung punto na pagsisisihan yung ginagawa nyo eh. You have violated the Constitution, you are violating the Constitution, you are betraying public trust. Yun yung ano nyo, problema nyo. And this goes for everyone na ang sama ng ginagawa sa bansa natin. Yang mag-ingat kayo sa mga pinagagawa nyo, tumigil na kayo. You repent already. I think it's better for you to resign. Resign na lang kayo. Para, ay nako, ay gumagawa kayo ng kalokohan tapos kayo pa'y maangas. Di ba? Kuha kayo ng kaso, panay-imbento. Ipin nyo yung kaso ni Mike Defensor, yung kaso ni Marcoleta, Senator Marcoleta, ni Congressman Mike Defensor, iba na yung mga ano mga imbento talaga For what? For what? For money? For what? For position? Para lang masabi kayo na siga-siga kayo. All government authority emanates from the people. Your authority, NBI, PNP, AFP, lahat kayo, department head, lahat kayo. Secretary, USEC, ASEC, lahat kayo. Supreme Court, Congressman, Senator, President of the Republic. Lahat ng kapangyarihan ninyo, lahat ng authority ninyo galing sa taong bayan. The reason that you are there is because we allowed it. We are allowing it. Kaya wag niyong abusuhin. Please lang wag niyong abusuhin ang taong bayan. Okay. Bicolanang makulit. The government thieving officials are worse than Abu Sayyaf, ISIS, JI. We know that the rebels are, enemies of the people, but the thieving officials are pretenders and traitors to the people. O nga Dapat yan may accountability talaga. Pananagutin talaga dapat. That's why there are more and more monster behaviors in the world because there are tempters and there are those who are tempted. Heidi Ching. Andrea Ovide. Tama ba yun? Hi. The evil in the world comes from Satan, then it goes to weak creatures until someone is tempted by Satan, so it passes on to weak creatures. And Heidi King, yes, that's right. Everyone should be held accountable, sir. No one will escape. Kahit may mag-abroad nga, habulin natin. Cap Dado and Senator Amy Marcos, the finalization, Cap Dado said, Senator Amy Marcos, the finalization of Paxilica will be November. Many residents and farmers will be evicted from the area where BBM's mysterious Paxilica will be built. Baka yung Paxilica na yan, baka maging mitsa pa yan ng gulo The wicked will not prevail over good, God will not sleep, sabi ni Lilia Rosel. Maria Malachico. Cap Dado Marlica's White Snake said that Lisa had already paid so that BP Sara would be impeached. That's why she said that it was over 2 months ago. He said that it was just a hearing now. Yari na, no? Baby Ortiz, good evening, my idol. Maraming salamat. Baby Ortiz, Heidi Ching, this is our country. Let's fight for it. God is with us. We will win. Yes, I know we will win. I agree. Ray Lee Ming, okay. Hi. Hindi papayag ang sambayanan, sir, dahil bansa natin to, dapat ilaban natin to. Lover boy, good evening, sir. Cap Dado, God bless you all. Maraming salamat. Good evening, Cap Dado. Edna Ogawa. Yes, sir, they will file for impeachment next year. If it doesn't work now, they will have to spend another billion, sir. Charlotte Manalo. Take care, everyone. Pati yung kay Marcos kahit mag-attempt mag-impeachment, kontrara din yung Congress hindi pa naman nanalo. Yung pumirma nga sa Congress, 257 So, hindi at pipirma,
para sa impeachment ni Marcos. Pipirma yan para hindi siya ma-impeach. 257. Oh, paid na nga sila, di ba? So, wala. Kaya nga kalokohan yung impeachment. Whoever controls the purse, the money, controls the politicians. Kaya controls the system. Kaya nga, ang laki ng mali ng sistema natin. Kaya kailangan ituwid natin, ayusin natin. Kasi kung hindi natin itutuwid to in a RevGov atmosphere na ang taong bayan ang masusunod, walang pupuntahan to, kundi paulit-ulit tayo. Paulit-ulit. It's a bad cycle. Vicious cycle. Pabalik-balik. And we owe it to the future Filipinos, generations, na ituwid natin to. Na kailangan magsakripisyo tayo. Tayuan natin, ilaban natin. Tama yung sinasabi ni Heidi Ching. A few good men can start it, a few good men and women, and then sumunod yung iba, tumayo rin yung iba. Then you have it. You will have change. Maniniwala kayo sa ganito? Ganito na lang o magsapalaran tayo, baguhin natin. Tayuan natin, baguhin natin, and then let's be a Singapore one day. Hindi pwedeng ganito. Lasing na lasing sila sa kapangyarihan. Hindi pwede. Okay. Good night everyone. Ako rin, makiki-good night na rin ako. Charlotte, hi sir, good evening, idol ka. Maraming salamat. So, ano yung aking sinasabi? Mahaba pa pala, no? Tweety Bird, magandang gabi. Stingray, magandang gabi, Stingray. Hindi ko nasagot yung tango, tulog ako. Jing Onciano, sir, magandang hapon, watching from Bahrain. Betty Mateo, hello, Cap. What's going on with me with the impeachment of Inday Sara? Wala, talo. Pinipilit na sirain siya. Marieta Villanueva, good evening po, sir. Jing Onciano, how are you, sir? Take care of your health. Maraming salamat, ha. Jing Onciano. Bicolano Makulit, good evening, Cap. I have a new friend request for you on Facebook and Messenger. It's my new Facebook. And sabi sa akin, beware. Sabi sa akin ng Facebook, beware of scam. Scammer. And, ikaw ba yun? Sige, pagka nakita ko ulit. Jing Onciano, thank you. Nimpa Artuan, nice evening. Attorney Perez is great. Nga, ang galing eh. Si Kapunan is awesome. Tweety Bird, good evening, Sir Dano. Thank you, teacher Tweety Bird. Jing Onciano, we love you, Sir Cap Dado. Our country needs you and you are the voice of our OFWs. Maraming salamat, Jing. Bicolano Makulit, the side voice of the dog's noise is nice to Maingay talaga eh, nakaka-distract ba? Betty Mateo, Cap Dado, the BP's aides are smart. They are guilty because they hold the beats. That's why the BP went to Malacanang and never trusted the Senate. Bicolanong Makulit, like, share, SFGFs. Okay. Jing Onciano, the impeachment will take longer, sir. They will, next year pa yan, abutin. Have a lot of money to use. Instead, let's help our suffering countrymen. Kaya nga eh. Di ba nakakainis? Ramon Brazal, thank you. Marivic Garciano. Hello, Cap. Good evening po. Stingray, magandang gabi. Stingray. Ang dito, it's all a matter of trust, no? Kahit anong sabihin ni Inday Sara, pagka ang peg nila ay siraan siya, ayun talaga mangyari. Kahit anong gawin niya, tama man, o kaya nasa intention na ay makatulong, pagka sinisiraan siya, o kaya may kalaban, gusto siyang husgahan kagad, anong gagawin niya? Wala. Kaya it's all a matter of trust. In the end, dilitang katotohanan dyan. No? Kaya, no amount kahit anong gawin mo explika, pagka sinisiraan ka na ng ganyan, ang gusto nila tanggalin na siya, ma-impeach, wala rin eh. So, pinagkakatulong-tulungan. Kaya how do you go about with that kind of situation? Kaya kailan makarelate kayo, no? Wala eh. Hindi pa tapos yung proseso, binabanatan ka na.
Gusto nila malugmok ka. Talagang ano eh. They really after na malaman kung saan talaga pumunta yung pera, pero bakit hindi nila hanapin yung ebidensya talaga? Wala eh, panay paninira eh. Wala na may ebidensya pang may pakita. Kaya nga kalokohan eh ang labas niyan. Matter of trust. No matter what you do. So, ang pagkakaiba lang talaga, Inday Sara is a 57% trust rating, and then yung si Bongbong Marcos minus 27. Kanino kayo maniniwala? Yung minus 27 o yung 57%? No? Kaya nga, no. Greg Marquez, magandang gabi. I said hi. Elizabeth Dumondon. G. Fort, good evening, sir. The impeachment expenses are bigger than the confidential fund they are chasing from the BP, even though the Philippines is being hit by a storm. They don't care. Correct. Mga batas natin, kunyari ginamit ni Inday Sara, kunwari, ginamit yung confidential fund o intelligence fund sa pagtulong sa mga kapwa natin na nasalanta. Tama ba yun? Mali? Sa batas natin, mali. Parang technical malversation, no? Hindi tama. May mga batas tayo sinusunod. Pero yung batas ng humanity, batas ng langit, you are in a position to help, tumulong ka, the intent na malinis, intent na maayos, sumalba ng mga kababayan, malinis na malinis yung intention. So, alin yung iweweigh mo? Sumusunod sa batas o hindi? O may hypothetical, ginamit yung pera, hindi binunsa. Walang makapagpatunay pa ngayon, ano? Hindi binunsa yung pera, basta sinasabi nila, misuse of funds, blah, blah, blah. No? So, kunyari, ginamit nila sa tumulong sa kapwa. Baka mamaya mangyari pa dyan, na-appreciate nga ng taong bayan eh. Kasi sa rating will show eh. No? Yung trust will show eh. Titiwala siya kaysa doon sa senators natin, sa congressmen natin. Nagtitiwala sa kanya. Kaya doon sila inggit na inggit. Bakit Kasi nga may karakter, may puso yung tao. Hindi plastic. Hindi kagaya ng mga iba nating politiko. Plastic eh. Pupunta sila, tutulong, pero aalis ka agad, yung ganun ba. Yung para lang makita and then makuhanan, mapicturan, mabidyohan, and then ayan, tumutulong, ganyan-ganyan. Palapakitang tao. Pero yung mga tao, nadadama kay Inday Sara, bukal sa loob eh. Malinis yung intensyon. Kaya nga, mahal siya ng tao. Mahal ng mga Duterte ng tao. Kaya, sa akin nga eh, they just have to come out with more serious evidences, no? Sa ngayon, paninira pa lang ang nakikita natin. And this will drag on hanggang sa kung saan. But yung ending niyan, dangerous kasi baka umabot sa revolusyon. Baka umabot sa revolusyon o sa civil war, hindi natin alam. It depends how people will react. Okay. So, yun yung G-Port, better to buy medicine than to buy illegal medicine, sir. Ang sa akin, masyado tayo maraming batas. Sa akin, in my book, pagka yung intention ay gamitin para sa tama, para sa kapwa, para sa tao, at nakinabang ang mga tao, okay sa akin yun. Aanin mo yung isang politiko na kunwari mabait, pero nagpipirma naman sila ng Resolution 10, liquidation by certification. Depeke. Pero mahigpit sila na ito, hinahanapan nila resibo. Tapos nun, sila nagnanakaw. Yung mga iba dyan, may insertion.
Pero, ang pinalalabas nila, si Inday Sara magnanakaw. Mas gustuin ko pa nga na basta yung nagamit sa tama yung pera kay intelligence confidential siya o kaya naitulong sa tao na talagang naitulong sa tao. We just have to correct the system. There's got to be a better way of doing it. There's got to be a better way. Pati itong nangyayari sa atin, there's got to be a better way. Wala eh. Nababalot ang Pilipinas sa kawalangyaan, kadiliman. Kaya nga, I hope na yung mga dasal ninyo ay marinig lahat ng langit and then para matapos na ito. Nakakapagod din eh. It's just a matter of proofs, sabi ni John, tama. Sir, if I also experienced that being accused of something you didn't do, so you know yourself what you're doing good, but didn't give up, God watch us. Be strong. Oh. They're creating an Inday Sara, they're creating a better Inday Sara. With all that, na pinagtutulong-tulungan, and then she comes out stronger, she comes out na with higher trust rating. Sila nakikreate niyan, hindi si Inday. Tatawa-tawa nga lang yung tao. Kaya nga, pikon na pikon tong mga gagong tukmoy na to eh. Ang masama dyan, maging presidente pa siya. Tapos, hahabuli kayo lahat. Ay, ako yari kayo. Okay? Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyo. Charlotte, I hope the people of Tarlac, Palawan, and Romblon